Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kasi kayo nag-iisip. Kung sana naging tapat lang kayo kay Mama, di sana wala tayo naging problema. Sana maayos pa rin ang pamilya natin. Di sana hindi ako nakakaranas ng panlalait at pangungusya mula sa ibang tao. Na-rapist ang aking ama! Nakakahiya! Nakakahiyang maging anak ng isang amang katulad niyo! Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nakakahiyang maging anak ng isang amang tulad mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Good afternoon, sir. Good afternoon. Nag-lunch na ba kayo? Opo. Opo, sir. O sige, mamayang alas 3, magpapabili ko ng merienda kay ni Ronel, ha? Thank you, sir. O, ikaw, Ronel, lapitan mo ako mamaya para sa pera, ha? Opo, sir. Hi, Corazon. Hoy, Sir Molito. Mabuti naman dumala ulit kayo sa shop. Na-miss kasi kita eh. Kayo naman, sir. Baka mahalata tayo ng ibang empleyado. Magsumbong yan kay Ma'am Nelia. Huwag kang mag-alala. Hindi naman pupunta dito si Nelia eh. Abala yun sa gawaing bahay. Teka, marami ba tayong benta ngayon? Ay, of course! Ako pa. Naka 71 units din tayo ng sapatos na ibenta ngayong araw. Wow! Talagang hindi ako nagkamali nang gawin kitang manager ng Morlitos Shoes. Ay, sir. Sandali. Saan tayo mamaya pagkatapos ng trabaho? Ikaw, saan mo ba gustong dalhin kita? Pwede sa 7? Tulad ng isang gabi? Ang sarap mo kasi magmahal, sir. Nakakabaliw. O sige, Corazon, mamaya Sige. dadalhin kita sa langit. Malito. Oo, teka. Kanina ka balik ng halik sa dibdib ko. Bitin ka ba? Hindi. Ang totoo niyan, meron sana akong hilingin pabor sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin. Nakakahiya. Huwag na lang. Anong huwag na lang? Ano ko ba? Huwag ka nang mahiya sa akin. Lahat naman ng hilingin mo, binibigay ko sa iyo. Ha? Ay, kasi yung kapatid kong sina Hasmin at Arnold Ray, magtutuition na uli sa susunod na semestre. Alam mo naman, ako lang yung inaasahan ng mga kapatid ko. Malito, baka naman matutulungan mo ko uli sa tuition. Okay. Ako nang magbabayad ulit ng tuition ng mga kapatid mo. Huwag mo nang alalahanin pa yun. Talaga? Oo. Ay, salamat. Mahal na mahal mo talaga ako, babe. Ay, kiss. Alam mo namang mahal ka sa akin. Kaya Kulito. gusto ko Kulito. araw-araw kang maligay sa piling ko. Tara. Eto na yung niluto kong kare-kare para sa ating dalawa. Pinagtabi ko na rin yung papa mo para pag-uwi niya, may makakain siya. Ma, huwag niyo na po ipagtabi si Papa ng pagkain. Hindi rin naman po niya yung kinakain eh. Ang papanis at nasasayang lang. Kahit ba anak eh. Mabuti na rin yung may nakikita siya pag-uwi.
Tsaka maganda na nakikita niyang inaalala pa rin natin siya. Ma, may aaminin po ako sa inyo. Ano yan? Kahapon, pumunta ako sa shoe shop natin. Oh, Since wala doon si Papa, minakausap akong isa nating empleyado. talaga? Opo, Ano pinag-usapan niyo? ang sabi ng empleyado na kausap ko, may relasyon daw si Papa at yung manager ng shop na si Corazon. Ano? Totoo ba yan, Tara? Opo! Sabi pa nga sa akin ng empleyadong yun, kahit anong tago pa ni na Papa at Corazon, napaghahalata pa rin ng dalawa. Palagi daw nag-uusap ng patago. Tapos sabay din silang umuwi. Ay, Ma, anong gagawin niyo? Hahayaan niyo na lang ba si Papa na magtaksil sa inyo? Natural, hindi ko hahayaan. Pero aalamin ko muna kung ano ang totoo. Kanino po? Kay Papa? Siyempre tatanggi niya yun. Basta ako na ang bahala dun. Kung totoo man o hindi, na nangangaliwa sa akin ng papa mo, malalaman at malalaman ko rin yan. Kahit ilihim pa nila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko ba tatabi sa akin matulog? Hindi ako makatulog dito eh. Susubukan ko doon sa sopa na lang matulog. Morlito, sandali. O bakit? Napapansin ko, ilang linggo ka nang hindi tumatabi sa akin. May problema ba? Baka mas gusto mong katabi si Corazon kesa sa akin. Ano sabi mo? Hindi lang ako tumabi sa'yo. Nandadamay ka na ng ibang tao. May nakarating kasing balita sa akin na meron daw kayong relasyon ni Corazon. Ngayon, gusto kong malaman mula sa'yo. Totoo ba? Hindi yan totoo. Wala kaming relasyon ni Corazon. Oo, sige na, sige na. Naniniwala naman ako sa iyo. Huwag ka na magtaas ng boses. Ano? May sasabihin ka pa? Kung wala na, matutulog na ako. Morlito, mahal mo pa ba ako? Ayan ka na naman sa kadarmahan mo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako? Kaya ako na itanong sa iyo yan kasi nalalamig ka na sa akin. Para ayaw mo na akong makasama. Hindi ko na rin nararamdaman na mahalaga ako sa iyo. Ano, Morlito? Sapat pa ba ang pagmamahal ko sa iyo? Nelia, Bakit hindi ka makasagot agad? Dahil ba sa hindi mo na ako mahal? ang totoo niyan, naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Sinusubukan ko namang mahalin ka, pero parang laging may kulang. At hindi ko na makuhang maging masaya. Gano'n ba? Patawarin mo ko, pero yun ang totoo. Sa pagkakaalam ko, hindi naman ako nagkulang sa iyo. Ginampanan ko naman ang pagiging may bahay ko. Marami akong ginawang sakripisyo para sa pamilyang ito. Pero lahat ng yun, hindi pa pala sapat sa iyo para mahalin mo ko ng tapat. Ano? Tapos ka na ba sa kaartihan mo? Kung wala ka nang sasabihin, matutulog na ako. Sige, matulog ka na. Puisit. Sana hindi na lang ikaw ang naging asawa ko. Si Papa, Umalis na.
papunta siya. O ikaw, bakit hindi ka pa umalis? Baka malate ka sa eskwela. Paano ako gaganahan pumasok sa school kung nakikita ko kayo umiiyak? Hindi po ako mapapalagay niyan. Si Papa na naman po ba? May sinabi sa akin ng papa mo. Wala daw silang relasyon ni Corazon. Pero sakit pa rin eh. Kasi anak, umamin siya sa akin. Hindi na raw niya ako mahal. Ganun po ba? Kung hindi na po kayo mahal ni Papa, wala po tayong magagawa kundi tanggapin na lang yun. Huwag po kayo magmakaawa at ipilit ang sarili ninyo sa kanya. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Dahil mahal ko ang papa mo. Opo, mahal niyo si Papa. Pero hindi sa lahat ng oras ay magpapakamartir kayo sa kanya. Ma, unahin niyo munang mahalin at palagahan ang sarili niyo. Huwag niyo siyang intindihin at hayaan ninyong ma-realize ni Papa ang lahat ng mga pamalit pagkukulay niya sa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Ma, saan kayo pupunta? At bihis na bihis kayo. Pumunta ako sa shoe shop natin. Matagal na rin kasi ako hindi nakakapunta ron eh. Nang ganitong oras? Ma, malapit nang magsara yung tindahan. Baka hindi niyo abutan. Huwag kang mag-alala. Maabutan ko yun. At saka gusto ko lang malaman kung ano na ba nangyayari doon sa negosyo natin. Eh kasi puro papa mo lang ang nagmamanage nun. Tamang desisyon niyo yan. At saka para mahuli niyo na rin kung merong ginagawang kababalaghan doon si Papa. Uwi na pa kayo. O sige. Mag-ingat kayong lahat ha. Bukas ulit. Tayo na lang natitira dito sa shop mo, Lito. Ano? Saan mo ba ako gustong dalhin? Eh di siyempre, sa langit. Dito. Sarap talaga ang lika ng mga labi mo. Ikaw rin naman. Kahit may edad ka na, meron ka pa rin asim. Ikaw. Babe, nga pala. Oh. Bukas na yung graduation sa college ng mga kapatid ko. Thank you, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sila makakapagtapos ng pag-aaral. Wala yun, Corazon. Masaya akong makatulong sa pamilya ng love ko. O ngayon tapos na sina Arnold Ray at Asmin. Ano naman ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Nakakahiya. Sige lang. Huwag ka na mahiya. Ano? Pwede bang, isang motor para kay Arnold Ray? Motor lang pala. Sige, ibibigay ko yun sa'yo next week. Thank you, babe. I love you. Anong ibibigay mo sa babae niya? Nelia? Motor? Ha? Kung Ano? ganun, tama pala yung sinabi sa akin na meron kayong relasyon. Mga hype kayo. Nelia, pwede ba? Huwag kang manggulo dito. Taksil ka, Morlito. Kaya pala nung lalamig ka na sa akin, dahil sa babaeng yan. At ikaw naman, Corazon, ang kapal-kapal na mukha mo para gatasan mo ng perang asawa ko. Narinig ko, pinag-aral pala ni Morlito mga kapatid mo. Tapos ngayon, humihingi ka naman ng isang motor. Tapos ano ang kasunod? House and lot? Nelia, may karapatan akong bigyan si Corazon ng kahit anong gusto ko. Kasi pera ko naman yun. Baka nakakalimutan mo, Morlito.
asawa mo ko. Pera ko din yung binibigay mo dyan sa kabit mo. Marlito, anong gagawin niyo? Corazon, you're fired! Ah? Ano sabi mo? Marlito, hindi ako pwedeng tanggalin ang asawa mo sa trabaho. Wala kang karapatang gawin yan kay Corazon dahil akong may-ari ng shop na ito. Ako lang ang masusunod dito. Mga hayop kayo! Mga hayop! Dapat sa inyo binabato ng mga sapatos! Ano ba? Huwag mo kami gagawin ang mga sapatos! Bilis, may asawa mo! Bilis! Tama na! Ay! Bitiwan mo ang laso ko! Kapag hindi ka pa tumigil, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Sama mo! Talaga bang hindi ka titigil? Itutulak kita dito sa shoe stand! Ouch! Ang sakit! Sige na, Corazon. Mauna ka na. Ako nang bahala sa asawa ko. Sige. Okay, sige. Kaya ganito ang trato mo sa akin! Kasi akala mo mahina akong babae! Hindi ko pa bang mahinang babae sa lagay mong yan? Kaya hindi kita pinagkatiwalaan sa negosyo natin kasi alam ko namang wala kang alam. Pambahay ka lang, alila! Talaga namang hindi kita pahaksalan eh. Kung hindi mo pinikot. Malito! Ngayon, kung gusto nyo umalis ni Tara sa bahay, hindi ko kayo pipigilan. Sige, lumayas kayo. Pero tiyakin nyo hindi na kayo babalik. Dahil hindi ko kayo kailangan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Ganong kalaki ang hinihingi ni Corazon kapalit ng kalayaan ko? Oo, Marlito. Diyos ko, saan tayo kukuha ng ganong pera? Ibebenta ko ang bahay, pati ang shop. Pero Nelia... Yun lang ang tanging paraan para makaalis ka sa gusot na pinasok mo, Marlito. Huwag ka namang hinayang. Dahil mawala man lahat ang ari-arian natin, ang importante, malaya ka. Kasalanan kong lahat. Oo, tama ka. Kasalanan mo lahat. May asawa ka pero pumatol ka pa rin sa isang babae. Naglustay ka ng pera sa taong walang kaluluwa. Nagpatukso ka dahil sa kakapirasong laman. Kaya kahit saktan mo ang pamilya mo, ginawa mo. Para masunod lang ang iyong makamundong pagnanasa. Kaya tingnan mo ang nangyari. Mawawala ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Patawarin mo ako, Nelia. Kung mas pinili ko noon si Corazon kaysa sa inyo ni Tara. Nagkamali ako. Hindi ko alam, Marlito, kung makukuha kitang patawarin. Pagkatapos ng lahat ng masasakit ang alaala binigay mo sa akin. Pero dahil asawa pa rin kita, may obligasyon akong tulungan ka. Hindi bale, makakalaya ka rin agad. Madali namang maibenta ang mga properties natin. Dahil noon pa lang marami na may gustong bumili. Marlito, sana magsilbing aral na itong nangyari sa iyo. Ang bilis ninyang naibenta yung shop at yung bahay natin. Matagal na kasing hinahangad, Mr. Ching, na mabili yung bahay natin. Nasa prime location kasi. Kaya sinamantal ko na yung pagkakataon. Naibenta ko ng 2.8 million pesos yung bahay. Yung shop naman, naibenta ko ang lahat ng yun ng 1.5 milyon piso. Kung ganon, 4.3 million pesos po lahat. Kaya meron pa tayo mahigit 1 milyong natitira para sa atin. Pero ma, hindi po ba masyadong malaki yung hinihingi ni Corazon? Wala tayong magagawa. Yun ang demand niya para iurong niya yung kaso. At saka anak pera lang naman yun. Kikitain pa rin natin yan. Ang mahalaga, malaya ang papa mo. Hindi nyo rin matiis si Papa. Tara,
masakit ang ginawa niya sa atin, I'm sorry. Naroon pa rin yung pagmamahal ko sa papa mo. Kahit ilang beses pa akong magsakripisyo, handa akong gawin yun para sa aking pamilya. Morlito Jimenez, laya ka na. Salamat ho. Nelia, Tara, O, yan, Morlito. Malaya ka na. Iniurong na ni Corazon ang kaso laban sa'yo. maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyong lahat. Nelia, huwag sanang magagalit. Gusto ko sanang makuha kahit kalahati ng natira sa pinagbentahan mo sa mga property natin. Gusto kong magsimula ulit. Sige. Ibibigay ko sa yung kalahati sa natitirang pera natin. Pero Morlito, hindi ka ba mag-i-stay sa amin? Ayokong maging pabigat sa inyo ni Tara. Bukod sa gusto kong mabuhay ng mag-isa. Huwag mo sanang masamayan, Nelia, pero mas mabuti na rin na hindi tayo magkasama. Okay. Kung yun ang desisyon mo, igagalang ko. Pagkatapos natin siyang tulungan, ganun lang ang gagawin niya sa atin? Anong klase siyang ama? Tara anak. Huwag ka na magalit sa papa mo. Hayaan na natin siya sa desisyong gusto niya. Di ba? Ikaw na rin may sabi na huwag nating ipilit ang sarili natin sa kanya. Ay, naku. Pag pumalpak ulit siya sa mga desisyong ginawa niya, please lang, Ma. Please lang. Huwag niyo nang tulungan. Dahil pati tayo nadadamay sa problema niya. Hindi mo masasabi yan, anak. Alalahanin mo, kasal pa rin kami ng papa mo. May obligasyon pa rin ako sa kanya kahit papaano. Pero masakit lang kasi na pagkatapos natin siyang tulungan para tayong basahan na isinantabi na lamang. Kakainis siya. Tara, huwag mo na lamang papansinin ng papa mo. Ipasa Diyos na lamang natin ang lahat. Hilingin natin na kahit iniwan tayo ng papa mo uli, magtagumpay pa rin siya sa mga plano niya sa buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naubos na yung lahat ng perang nakuha ko kay Nelia. Hindi naging matagumpay ang sanang muling pagbangon ko sa putik. Ano na lang ang sasabihin sa akin ngayon ni Nelia para kapag nalaman nilang kalagayan ko ngayon, natutulog sa kalye dahil walang gustong kumupkup sa akin. Namamalimos para lamang may ibang kain. Karma ito sa akin dahil sa ginawa kong pangiiwan sa pamilya ko. Morlito? Sino itong... Sandali. Ikaw nga! Morlito! Paring Berting? Abe, ano nangyari sa'yo at nandito ka sa footbridge? At nalilimahin ka? Ito,
sinisingil ang tadhana sa mga kasalanang nagawa ko sa pamilya ko. O, alam ba ito ni Nela? Hindi. Berting, may ipapakiusap ako sa'yo, ha? Huwag mo sanang sasabihin ka na Nelly at Tara na nakita mo ko dito sa footbridge, ha? Ano ka ba? Kailangang malaman nila ang kalagayan mo para matulungan ka Basta nila. wag. Pakiusap naman, Berting. Ayokong kaawan nila ako. Uy, Ha? uy, Pare- sige, ikaw ang bahala. Baka pwede na lang mamalimos. Oo. Baka naman meron ka dyan. Hindi pa kasi ako kumakain simula kaninang umaga. Oo, sige. Pare? Sandali, bukuha lang. Oh, ito pare. 500. Ako pare, salamat. Salamat pare. Salamat. Borlito, ano ba nangyari sa buhay mo at nagkaganyan ka? Talaga, Berting? Nakita mo si Morlito na namamalimos sa kalsada? Oo. Ayaw nga niyang ipasabi sa inyo dahil ayaw niya kayong mag-alala sa kanya. Pero hindi ko naman matiis eh. Sobrang nakapanlulumong itsura niya. Bakit naman ganun ang nangyari sa asawa ko? Berting, saan mo ba siya nakita? Pupuntahan ko siya. Morlito, Nelia, anong ginagawa mo dito? nabalitaan ko kay Berting yung nangyari sa'yo. Kaya pinuntahan agad kita rito. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Walang nangyari doon sa perang kinuha ko sa'yo. Naubos lang. Nelia, patawarin mo ko. Pinagsisihan ko lahat ng ginagawa ko sa inyo. Pero bakit hindi ka pumunta sa bahay? Tatanggapin ka naman namin. Sakaling bumalik ka. Nahihiya kasi ako eh. Ang dami kong kasalanan sa inyo tapos babalik pa ako. Morlito, kahit ano pa ang kasalanan mo, kapamilya ka pa rin namin. Handa naman kami magpatawad ni Tara. Talaga? Oo, Tatanggapin mo pa rin ba ako sa kabila ng lahat? oo, Morlito. Kaya sumama ka na sa akin ngayon, ha? Nelia, Magsimula tayong muli. Bilang isang buong pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Morlito, Tara, ito na pagkain nyo. mukhang masarap, Nelia. Ay, espesyal yan dahil may halo yung pagmamahal mula sa akin. Oh, Tara! Napapansin ko, kanina ka patahimik dyan. Wala po, Ma. Akin na yung mangkok mo para masalinan ko ng pagkain. Oh, Morlito, yung sa iyo naman, akin na. Eto. Tara, saan ka pupunta? Doon na lang ako kakain sa kwarto ko, Ma. Pag kasi dito, baka mawalan ako ng ganang kumain. Nelia, problema ba? Wala. Huwag mo na lamang pansinin ang anak mo. Sige na, kumain na lang tayo. Tara, anak, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol na naman po ba kay Papa? Kasi napapansin ko, sobrang lamig ng pagtrato mo sa papa mo. Ano naman pong gusto niyong gawin ko?
ang makipagplastikan sa kanya? Ma, hindi ko kaya yun. Anak, alam ko, galit ka pa rin sa papa mo, pero sana Matuto sana ako magpatawad. Ganun ba yan, Ma? Sorry, pero hindi ko kaya. Sariwa pa kasi sa alaala ko yung mga kasalanan niya sa atin. Lalo na sa inyo. Ilang beses niya sinira ang tiwala natin. Sa palagay niyo, magtitiwala pa ako sa kanya? Anak, ama mo pa rin siya. Yung mga kasalanan niya sa atin, inihingi na niya ng tawad yun. Sobra niyang pinagsisihan ng lahat. Ganyan din po yung sinabi niya sa atin nung tinubos natin siya sa kulungan. Pero anong ginawa niya? Umalis pa rin siya. Kung naging successful siya pagkatapos nun, sa palagay niya babalik siya sa atin? Hindi! Tara, pagbali-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa. At si Marlito pa rin ang ama mo. Nagkasala man siya sa atin noon. Kailangan natin magpatawad, hindi ba? O sige, Ma. Naiintindihan ko na kailangan natin magpatawad. Pero magpaloko ulit sa kanya, hindi na dapat. Tama na yung 2 beses niya tayo sinaktan. Sarado na ba talaga ang puso mo sa muling pagtanggap sa ama mo? Patawarin ako ng Diyos, Ma. Pero hindi ko na po siya kayang tanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marlito, since emergency case ito, salamat. Nasa mabuting kondisyon ang katawan mo. Kaya nang suriin ng doktor ang dugo mo, pumayag silang maisalin ito kay Tara. Successful naman daw ang pagsasalin ng dugo mo sa anak mo. Mabuti naman kung ganun. Kaso, ang sabi sa akin ng doktor, walang kasiguraduhan kung kailan daw magkakamalay ang ating anak. Panginoon, nakikiusap ako sa iyo. Magkamalay na sana si Tara. Nakikiusap kami sa iyo. Marlito, maraming salamat. Kahit pa paano, nasalinan ng dugo ang anak natin. Maraming salamat din. Dahil narito ka palagi sa tabi ko para damayan ako. Obligasyon ko yun bilang asawa mo. At saka, Nelia, may pagtatapat ako sa iyo. Ano yun? Ilang beses kong sinuri ang mga nararamdaman ko sa iyo. At ngayon, masasabi kong sigurado na ako. Ngayon ko na-realize ang kahalagahan mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. At handa akong magsimula ulit ng panibagong buhay kasama ka. Ganun ba, Hindi ko Marlito? sasayangin ang pangatlong pagkakataon na bignigay mo sa akin. Magiging tapat na akong asawa at kahit kailan, hindi ko nasasaktan ang kalooban mo. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Naniniwala naman ako na mahal mo ako at handa ka magbago. Sa totoo lang, masaya ako na narinig ko yan mula sa iyo. Marami akong plano para sa ating pamilya. Kaya sana dinggin ng Panginoon ang hiling natin na magkamalay na si Tara. Nang sa ganun, makapagsimula tayo ng bagong kabanata. Tara, anak. Kung naririnig mo ko,
Sana lumaban ka para sa buhay mo. Magkasusuko, anak. Araw-araw namin pinagdarasal sa Diyos na sana gumaling ka't magkamaling na. Alam kong hindi yun imposible. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Pilitin mong magkamalay. At pinapakako sa iyo, magsisimula ulit tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Carlito? Hindi ka pa ba natutulog? Binabantayan kong anak natin. Baka sakaling imulat niya ang kanyang mga mata. Pero mahal, kailangan mo rin magpahinga. Sige, magpapahinga na ako. Nelia, tignan mo. Nagkakamalay ng anak natin. Tara. Mama. Anak. Oh, Diyos ko. Maraming salamat, Panginoon. Iniligtas mo ang anak namin sa bingit ng kamatayan. Huwag ka mag-alala. Ayos lang kami ng papa mo. Ngayon nagkamalay ka na. Walang mapaglagyan ng kasiyahan. Oo nga, anak. At ngayong binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay, pahalagahan mo ito, ha? Huwag na huwag mong kalilimutang magpasalamat sa Kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, eto pa, anak. Ubusin mo na ito. Huwag kang mag-alala. Pag natanggal na yung semento sa kanang braso mo, babalik na ulit sa normal ang lahat. Ha? Pasensya na po kayo. Kung naiistorbo ko pa kayo. Hindi. Ginagawa ko ito dahil gusto kong tulungan ang anak ko. Nag-usap pala kami ng mama mo nung isang araw tungkol sa mga nararamdaman ko para sa kanya. Ano pong sinabi niya sa kanya? Ang sabi ko, mahal na mahal ko siya. Sa kabila ng lahat ng nagawa kong pagkakasala, na-realize ko din sa huli na mahal ko pa rin ang mama mo. Kaya nga labis-labis ang pagsisisi ko nung nangaliwa ako. Nung panahon kasing yun, gulong-gulo pa ang isipan ko, anak. Pero sa mga dumating na pagsubok sa akin, nakita't napagtanto ko na kayo pa rin palang higit na makakaunawa sa akin. Kaya nangako ako sa mama mo, hindi ko nasasaktan ang kalooban niya at magiging mabuti na akong asawa sa kanya. Mabuti naman po kung ganon. Anak, sana matanggap mo ulit ako para sa mama mo. Suportado ko po si Mama. Saan man siya magiging masaya. Ay, sa wakas! Dahan-dahan na. Nakauwi na rin tayo sa bahay. Dahan-dahan lang, anak. Malapit na tayo sa sopa. O, dito, maupo ka na. Maiwan ko muna kayo. Didiretso na ako sa kusina para magluto ng pananghalian. Huwag kayong mag-alala. Naku, sasarapan ko ang pagluluto. Sige. Kumusta na ang pakiramdam mo? Eto po. Masaya. Kasi nakauwi na rin po ako ng bahay. Pa?
nasabi sa akin ni Mama na walang sawa po kayong nagbantay sa akin sa ospital habang wala akong malay. Bukod sa kayo ang nag-donate ng dugo para magdugtungan ng buhay ko. Anak, binantayan kita. At walang sawa akong nagdarasal noon para magkamalay ka lamang. Salamat po. Anak, gagawin ko lahat para sa'yo. Sa inyo ng mama mo. Handa akong magsakripisyo para sa kabubuti ng pamilya natin. Pinapatawad ko na po kayo, Pa. Pinapakawalan ko na po ang lahat ng galit at sama ng loob sa dibdib ko. Handa kong kalimutan ang nakaraan. At handa kong ipagtanggol ang pamilya natin laban sa mga taong mahilig umungkat ng nakaraan. Kahit sabihin pa nilang anak ako ng isang rapist o ng isang dating nabilanggo. Alam ko, hindi naman yun totoo. Alam ko hindi totoo yung mga binibintang nila sa inyo. Anak, tungkol naman dyan, ipagpasa Diyos na lamang natin yon. Patawarin natin lahat ng mga taong nagkasala sa atin. Gusto ko po magbagong buhay pa. Sana mabuo pa ang ating pamilya. Oo, anak. Magtutulungan tayong tatlo kasamang mama mo para mabuo ulit ang ating pamilya. Anak, nagpapasalamat ako dahil tinanggap mo ulit ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. At pinapangako ko, magiging mabuting ama ulit ako sa iyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wow, Ma! Ang dami mga umu-order ng pet accessories na ginagawa natin. Oo nga. Naku, sa sobrang dami. Abay, mukhang kinakailangan ko nang kumuha ng mga mananahi. At kailangan na natin magplano para sa expansion plan ng negosyo natin. Ay, Marlito! Aba, ikaw ang inaasahan ko magmamanage ng negosyo natin pag lumaki na ito. Hindi lang ako, kundi tayong dalawang magmamanage ng negosyo. Handa rin po akong tumulong sa inyo. Ay, salamat po, Diyos ko. Natapos din ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. At kung may dumating pang iba, makakaya naman nating lampasan yon basta't sama-sama tayo. Alam niyo, natutuwa ako dahil nagkapatawaran na kayong dalawa ni Tara. Tama po kayo, Ma. Doon sa sinabi niyo sa akin dati, na mas maganda ang pakiramdam kung wala kang karga-kargang galit o sama ng loob sa dibdib mo. Masaya ang daloy ng buhay. At yung mga pagsubok na yon, dumating sila sa atin for a reason. At maraming aral tayong natutunan sa paglipas ng panahon. Masasabi kong mas pinatatag nitong pamilya natin. Basta, palagi lamang nating tatandaan na huwag tayo makakalimot sa Diyos. Dahil siya nagbigay sa atin ng lakas para mapagtibay natin ang ating samahan bilang isang pamilya. Excited na po ako sa mga susunod na araw na tatahakin natin. Dahil alam ko, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang nakakahiyang maging anak ng isang amang tulad mo. Samantala,
Inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Alan Ortega, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tara. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hatnan ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Iniwan ko pamilya ko, Japan. Punta ako dito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Na maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor. Pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Tahan na, Rio. Ayan na ang papa mo, oh.
Rio. Oh, Rio, pasensya na anak. Kasi ako, sakay isa pasahero, marami karga. Barik-barik kami, hakot kami, marami paninda. Prutas, guray. O, inabot kami-gabi. Akala ko hindi ka uuwi, Papa. Hindi pwede hindi ako uwi, anak. Hindi kita iwan. Mahal kita. Yun nga ang sinabi ko dyan sa anak mo. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ka uuwi. Anak, talaga sorry. Hindi ako uwi maaga kasi sayang babayad sa akin. Pero alam mo, hindi ka naman pababayaan, Aring Reti. Mabait, Aring Reti. Kasi naman, hindi na iba ang turing ko sa inyo mag-ama. Kaya kung ano man ang maitutulong ko sa inyo, sabihin nyo lang. Huwag na kayo mahihiya sa akin, ha? Ituring ninyo kung kapamilya. Pauline, ano ba? Bakit lagi kang tulala? Narito ka, kasama kita, pero ang layo naman ang lipad ng isip mo. Pasensya ka na, Julius. Naalala ko lang yung anak ko. Ang akala ko ba nakahanda kang kalimutan ng lahat pag nagsama na tayo? Kasi nung una akala ko magiging madali. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil sa kaiisip kay Rio. Julius, nakikiusap naman ako. Sige na. Payagan mo ako madalo kung aking anak. At siguro, gusto mo rin makipagbalikan kay Kaito. Nagkakamali ka. Ano ko lang talaga gusto kong makita. Kung nagsisisi ka ng sumama ka sa akin, sabihin mo lang. Wala akong pinagsisisihan. Talagang si Rio lang ang gusto kong makita. Maniwala ka naman sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Julius. Pero siguruhin mo lang na ang anak mo lang ang sadya mo pag bumalik ka sa bahay ng sakang na yon. Dahil kung hindi, baka mapatay ko kayong pare-pareho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Leti, wala akong baso rin eh. Ay, nako, pasensya ka na, ha? Pinahugasan ko kasing lahat ng gamit ng Smart Dishwashing Gel para sigurado walang lansa. Sandali. Eto, ayan. Salamat po. Sa pagkakarenderya, kailangan mahaba ang pasensya at dapat mabait ka sa mga customer para balik-balikan ka. Ay, nako. Aba, teka, parang kilala ko ang babaeng yun na bumaba sa tricycle. Si Pauline. Bakit kaya bumalik ang talipandas na babaeng ito? Kabibili lang ni Kaito ng ulam. Magkikita sila. Ano kaya magiging reaksyon ni Kaito sa pagkikita nila ng walang hiyang babaeng ito? Masama aking pakiramdam kaya hindi ako labas pedicab. Sayang. Ako dapat merong kita. Pero mamaya susunduin ko anak ko sa school. Oh, sandali! Pauline, Pwede ko tumuloy. bakit ikaw balik? Anong kailangan mo? Wala akong kailangan sa'yo. Kaya lang ako bumalik dahil sa anak ko. Wala ka anak? Anong wala? Wala pang 7 taong gulang si Rio.
At sa batas ng Pilipinas, ewan ko sa bansa nyo, dito sa amin, pag ang bata wala pang 7 taong gulang, automatic dapat nasa poder siya ng kanyang ina. Pag naghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi kita hiniwarayan. Ako iiwan. Ikaw sama iba lalaki. Wala ka na ron. Tabi nga dyan. Pupunta ko si Rio sa kwarto niya. Wala siya rito. Bakit nasaan? Pagkatapos iyo gawa, hindi na dapat ikaw punta dito. Wala ka ng karapatan, anak ko. Si Rio, anak ko lang. Huwag mo na siya guruin. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya. Iniwan ko pamilya ko Japan. Punta ko rito Pilipinas. Pero ano gawa mo? Nang maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor, pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na akong pera, wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tama lang ang ginawa mo, Kaito. Mabuti pinagtabuyan mo ang dati mong asawa. Gusto niya kuha anak namin, Arin Red. Huwag kang papayag. Hindi ko mo Pilipino siya at narito sa bansa namin magagawa na niya ang gusto niya. Dapat nga sa babae yung binugbog mo eh. Ako, ayaw ko saktan babae. Awa ako. Mabait ka nga. Dahil ko sa ibang lalaki nangyaring ginawa sa'yo ng Pauline na yon. Nako, baka napatay na siya. Ako, ayaw ko malupit babae. Pag saktan ko siya, wala siya raman sa akin. Mariit siya babae. Ako malaki. Malaki kamao ko. Pag suntok ko siya, kawawa siya. Ay, sayang. Sayang at hindi nakita ni Pauline ang iyong kabaitan. Naisip ko. Ako hindi talaga maharpo rin. Gusto lang niya ako kasi noon ako marami pera. Pero ngayon wala na ako pera. Mahirap na ako. Pedicab driver na lang. Hayaan mo, Kaito. May darating ding swerte sa buhay mo. Ang mga taong simbait mo, ginagantimpalaan yan ng Diyos ng pagpapala. Rio, nandito ka pa rin sa gate ng school. Sinong hinihintay mo? Hinihintay ko pong papa ko, Teacher Janine. Sige, dito rin muna ako ha, habang hindi pa dumarating ang papa mo. Sasamahan kita para hindi ka mainip. Okay ba yon? Okay po. Para po may kausap ako. Pero ma'am, bakit pong bait niyo sa akin? Kasi nababaitan din ako sa'yo. Tapos, behave ka pa sa klase. At isa ka sa pinakamatalino kong mga estudyante. Saka meron pang isa kang katangian, kaya tuwang-tuwa ako sa'yo. Alam mo ba kung anong katangian yon? Ano po yun? Gustong-gusto ko ang pagkasingkit ng mga mata mo. Tapos, ang kinis mo pang bata. Hapon ang tatay mo, di ba? Opo. At Pilipina ang mama mo? Opo. Pero wala na pong mama ko. Patay na? Hindi po. Bigla na lang po siyang umalis. Iniwan po kami. Kasi po wala na raw pong pera ang papa ko. Grabe naman. Kaya galit po ako sa mama ko. Bad siya. Iniwan niya kami. Pero papa ko po, sobrang bait. Mahal na mahal ko po siya. Ano bang trabaho ng papa mo? Dati po, may... Ano nga bang tawag dun? Dati po, nagbebenta ng kotse. Bibilin po niya, tapos ibebenta ulit. Buy and sell.
Pero nalugi na po. Kasi may mga taong nanloko sa kanya. Kaya ngayon po, nagpe-pedicab na lang po siya para mabuhay kami. Nakakaawa pong papa ko. Naku, oo nga para. Susunduin ko pa anak ko sa school. Marayo kasi nagpahatid na huling pasahero ko. Kaya nakarimutan ko. Kailangan magmadali ako. Kawawa naman anak ko. Baka umiyak ulit yun. Bibilisan ko pagpad. Naku, kotse, ang bilis. Mapamagal! Nakapagpreno ko pero nahagip ko pa rin siya. O Diyos ko, napatay ko yata ang pedicab driver na ito. Kailangan madala siya sa ospital. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Kaito sa nangyaring aksidente? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Matrideos, Susan Robles, Lizelle Once, at Lionel Benjamin sa papel na Kaito. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang kinis mo pang bata. Hapon ang tatay mo, di ba? Opo. At Pilipina ang mama mo? Opo. Pero wala na pong mama ko. Patay na? Hindi po. Bigla na lang po siyang umalis. Iniwan po kami. Kasi po wala na raw pong pera ang papa ko. Grabe naman. Kaya galit po ako sa mama ko. Bad siya. Iniwan niya kami. Pero papa ko po, sobrang bait. Mahal na mahal ko po siya. Ano bang trabaho ng papa mo? Dati po, may... Ano nga bang tawag dun? Dati po, nagbebenta ng kotse. Bibilin po niya, tapos ibebenta ulit.
Buy and sell. Pero nalugi na po. Kasi may mga taong nanloko sa kanya. Kaya ngayon po, nagpe-pedicab na lang po siya para mabuhay kami. Nakakaawa pong papa ko. Naku, oo nga para. Susunduin ko pa anak ko sa school. Marayo kasi nagpahatid na huling pasahero ko. Kaya nakarimutan ko. Kailangan magmadali ako. Kawawa naman anak ko. Baka umiyak ulit yun. Bibilisan ko pagpad. Naku, kotse, bilis. Mapamagal ako! Nakapagpreno ko pero nahagip ko pa rin siya. O Diyos ko, napatay ko yata ang pedicab driver na ito. Kailangan madala siya sa ospital. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Kaito sa nangyaring aksidente? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Matrideos, Susan Robles, Lizelle Once, at Lionel Benjamin sa papel na Kaito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Iniwan ko pamilya ko, Japan. Punta ako dito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Na maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor.
Pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang huring yaman ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga gilaw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. O Diyos ko, huwag niyo naman po sanang itulot na mamatay ang taong ito. Ayoko makapatay ng tao. Ayoko matawag na kriminal. Please naman po! Mga kuya, tulungan niyo po ako buhatin siya. Sakay po natin sa kotse. Kailangan madala ho siya sa ospital. Proceed to the emergency room right now. Ale, kilala niyo po ba ang batang to? Aba nako, oo. Kilala ko siya. Kapitbahay ko yan. Hindi po ako sinundo ni Papa, Letty. Umiiyak na po kasi siya, kaya sabi ko ihahatid ko na lang siya. Mabuti naman po alam niyang sabihin ng eksaktong address. Ay, hapon kasi ang tatay ng batang yan. Namamasada ng pedicab. Bakit kaya hindi nakarating yun? Nag-aalala tuloy ako. Baka may nangyari kay Kaito. Ako, sa kaya papa mo? Excuse me po. Pwede ho magtanong? Ay, sige pa. May kilala ho ba kayong Kaito Fukuya? Papa ko po yun! Anak po niya ako! Bakit po? Nakita niyo po ba ang papa ko? Hindi nga po niya ako nasundo sa school eh. Nasaan po ang papa ko? Iha, huwag ka sanang mabibigla, ha? Nasa ospital ang tatay mo. Kuwan kasi na-aksidente siya, kaya dinala ko siya sa ospital. Papa ko! Nako. Papa ko! Gusto ko makita ang papa ko! Dalhin niyo po ako sa papa ko! Papa!
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rio, huwag na ikaw iyak. Buhay pa ako. Papa, bakit po kayo na-aksidente? Natakot po ako nung sabihin ng babae na narito raw kayo sa ospital. Rio, Ligtas na ako, sabi ng doktor. Bukod sa napiray na braso, wala na ako sugat. Mga karos na. Arin, Rati, kay ito. salamat. Sinamahan mo anak ko. Pati ako nataranta nang malaman kong naaksidente ka. Ligtas na ako. Mabait babae nakabundol sa akin. Tulong niya ako. Sabi niya, sa lahat bayad ospital. Ay, naku, salamat naman. Mabuti. At tungkol dito kay Rio, ha? Huwag kang mag-alala sa kanya. Ako na muna mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling ka. Salamat. Salamat talaga. Marami talaga mabait Pilipino. Japan, mayaman bansa, pero kukunti mabait tao. Pilipinas, mahirap bansa, pero dami mabait. Kaya ako, ayaw na balik Japan. Mahal ko na Pilipinas. Ikaw rin naman, Kaito, mabait ka. Sa kabila ng panlolokong ginawa sa iyo ng Pilipinang minahal mo at pinagkatiwalaan, nananatiling magandang kalooban mo sa mga kababayan namin. Kasalanan isa, hindi kasalanan lahat. Ako, paniwara ako, mas marami mababait na Pilipino. Isa na kayo. Salamat. Salamat talaga. Aba, Rio, nakapasok ka na? Sinong naghatid sa'yo dito sa school? Si Aling Leti po. Tapos po, dali-dali siyang bumalik sa kanyang karinderya. Kumusta ang papa mo? Nakalabas na po ng ospital. Nandun na po siya sa bahay namin. Pero, hindi pa po siya nakakapag-pedicab. Kasi may semento pa ang braso niya. Tsaka may mga galos pa siya sa mukha at ulo. Salamat na rin dahil ganun lang ang nangyari sa kanya. Kasi po, mahal kami ni Papa Jesus. Lagi po ako nagpipray. Kahit po na-aksidente si Papa, ligtas naman po siya. Kayo rin po, Teacher Janine. Pinagpipray ko rin po kayo. Salamat, Rio. At ikaw din, lagi ka ring laman ng aking mga dasal. Oh, Kaito, kumusta ka na? Mabuti naman po, Kuya David. Pero makirot pa braso ko. May semento pero pasalamat din ako kasi hindi ako namatay. Oo nga. Salamat at hindi malubhang inabot mong mga sugat sa aksidenteng yon. Oo nga para. Oh. Kayo, pasensya na. Ay. Pedicab gamit ko nasira. Huwag mo isipin yun. Binayaran na nung nakabundol sa'yo. Ay, sandali lang. Tao. May kumakatok. Sandali lang! Magandang tanghali sa'yo, Kaito. Ma'am, Portia, maganda tanghali rin po.
May dala ko sa iyong konting supply. Kalahating kabambigas at mga groceries. Oh, Eto. Nagsama ako ng boy para may magdala. Dito, oh. Ipasok mo rito yung mga yan. Opo, ma'am. Andiyan na po. Doon na po ako maghihintay sa kotse. marami salamat po. Alam ko, kailangan mo ang mga iyan. Kailangan yun ng anak mo. Teka, may bisita ka pala. Magandang tanghali po. Siya po may-ari ng pedicab na nirarabas ko. Dinaraw niya ako. Kayo ho pala yun. Ipinaasikaso ko na po yun sa isang tauhan namin. Wala na po akong atraso. Opo, wala na pong problema. Ayos na po. Ikaw naman, Kaito, hindi mo na itatanong. Meron akong manugang na hapon, kababayan mo. Naikwento ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Naawa silang mag-asawa sa'yo, kaya ang sabi ng manugang ko, pag magaling ka na raw, bibigyan kanya ng trabaho. Kukunin kanyang tauhan sa kanilang kumpanya. Talaga po? Oo. Totoo, bigay siya trabaho sa akin. Oo, kaya magpagaling ka agad. Oo. At pag magaling ka na, hindi ka na mamamasada ng pedicab. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello, Rio. Good morning. Ay, kaya po pala, Ma'am Janine. Good morning din po. Ang bilis talaga ng panahon, no? Ang laki mo na. Anong ang grade ka na? Grade 3 na po ako, Ma'am Janine. Lalo kang gumaganda habang lumalaki. Thank you po. Kayo rin po. Lalo rin po kayong gumaganda. At ang bait-bait niyo po pa rin sa akin. Kahit hindi na kayong teacher ko, lagi niyo pa rin po akong binabati. Kamusta na ang papa mo? Ayun po. Nagtatrabaho po siya sa opisina. Kababayan po niya yung kanyang boss. Hapon din po. Uy, tingnan mo nga naman, no? Kung minsan yung inaakala nating disgrasya, biyaya pala ang dala. Naging tulay ang kinasangkutan niyang aksidente para makilala niyang kababayan niyang hapon. At yan, tinulungan nga siya. Siguro po naawa ang Diyos kay Papa. Kasi naging kawawa po siya nang iwan kami ng mama ko. Sobra traffic dito, Maynila. Pinahiram sa akin, boss ko, isa ruma kotse. Gamit ko raw para hindi ako hirap pasok sa opisina. Pero problema, traffic talaga. Kahit riko na ako, iba daan, traffic pa rin. Pero salamat pa rin, may kamulong sa akin. Kala ko habang buhay na lang pedicab na drive po. Teka. Para kilala ko babaeng yun. Yung tumatawid nakapayong. Oo nga. Kilala ko. Si Purin. Pero bakit mukha siya may sakit? Sobra sa payat. Ano nangyari sa dati ko asawa?
Kayo ho, Ale. Kakain ho ba kayo? Aba, Pauline, ikaw ba yan? Ako nga ho, Aling Letty. Mabuti naman ho, natatandaan niyo pa ako. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang ayos mo? Ako, ang payat-payat mo, namumutla ka pa. Maabang kwento. Ay, halika, pumasok ka rito. Nagugutom ka ba? Hahainan kita. Huwag mo nang bayaran. Dito ka, halika, maupo ka muna rito. Kumusta na ho ang mag-ama ko? Nako, naging kawawa sila nung bagong alis ka noon. Awang-awa ako kay Kaito. Madalas umiiyak siya dito pag nagkukwentuhan kami. Tapos si Kaito, namasada pa siya ng pedicab para makaraos sila mag-ama. Parang hilong talilong niyang asawa mo noon. Sa umaga, ihahatid si Rio sa school. Susunduin din sa tanghali. Tapos, dali-dali magluluto. O kaya bibili ng ulam dito. Tapos, namasada hanggang hating gabi yun. Hanggang maaksidente siya. Na-aksidente ho siya. Oo, nabundol ng isang kotse. Pero ang aksidenteng yun ang naging daan para makilala niya ang kababayan niyang Hapon na may maunlad na business na tuna. May mga tauhan sila sa Jensan, pero may opisina rin dito sa Maynila. Kinuhang empleyado si Kaito. Como Hapon nga, si Kaito ang pinagkatiwalaan sa pakikipagtransak sa mga parokyanong Hapon. Maluwag na sila ngayon. At pakotse pa nga ang asawa mo. Si Rio po, kumusta? Ay, lumalaki si Rio, lalong gumaganda. Grade 4 na. Napakabait na bata. Nagmana kay Kaito. Oh, naku, ayan na pala siya. Papunta rito. Aling Letty! Pabili po ng ulam. Halika, Rio. May bisita ka. Rio? Anak? Kilala mo pa ba ako? Aling damdamin ang mananaig sa puso ng batang si Rio para sa kanyang ina? Pagmamahal kaya o galit? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Madridejos, Susan Robles, Lizelle Once, at Lionel Benjamin sa papel na Kaito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Iniwan ko pamilya ko, Japan. Punta ako dito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Na maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor. Pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Rio, namumukhaan mo pa ba ako? Ha? Ako ang mama mo. Kayo? Oo, anak. Si mama ito. Miss na kita, anak. Ay, tawag niyo ako. Ay, anak ko. Bakit bumalik pa kayo? Bakit nagpakita pa kayo? Anak, alam ko akong may kasalanan sa inyo ng papa mo. Pero nagsisisi na ako. Patawarin mo ko, anak ko. Galit ako sa inyo. Anak ko. Galit ako sa inyo. Anak! Anak ko! Rio! Pauline, hindi mo masisisi ang anak mo. Ang totoo, kaming mga kapitbahay ninyo dito, kami man hindi namin nagustuhan ng ginawa mo. Nung sagana pa si Kaito, mahal na mahal mo siya. Pero nang malugi na ang kanyang buy and sell ng mga second-hand na kotse, iniwan mo siya at sumaba ka sa ibang lalaki. Aling Leti, pinarusahan na po ako ng Diyos sa mga kasalanan na gawa ko. Oh, nasaan na yung lalaki sinamahan mo? Iniwan niya na ako. Oh, nakita mo na? Teka, ano ba ang sakit mo? Bakit ganyan ang itsura mo? May breast cancer ho ako. Tinanggal na ho yung isa kong suso. Pero wala pa hong 2 taon. Meron na naman bukol na tumubo dito sa isa pa. Cancerous din daw. At yun po, pinagsamahan lang ako ni Julius. Bigla na lang siyang hindi umuwi sa inuupahan namin.
Hindi na mo siya nagpakita sa akin. Huwag sanang ikasama ng loob mo, ha? Pero tama ka, parusa yan ng Diyos sa'yo. Kasi hindi ka lang masamang asawa. Naging masama ka ring ina. Nakita ko si Mama. Papa. Nakita mo, mama mo? Saan mo siya kita? Pumunta ba siya dito bahay natin? Hindi po. Diyan po sa karinderya ni Aling Letty. Bibili sana ako ng ulam. Nakita ko siya. Payat siya. Mukhang may sakit. Gusto niya nga po ako yakapin eh. Hindi ako nagpayakap sa kanya. Umiwas ako. Anak, hindi tama gawa mo. Mama mo yun. Dapat yakap mo. Galit ako sa kanya. Garit din ako, anak. Pero sabi mo, siya payat. Mukhang may sakit. Opo. Ako naaawa sa kanya. Tandaan mo, ikaw, hindi magiging tao kung wala siya. Magurang mo siya. Papa, ikaw lang ang mabait sa akin. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin. Ikaw lang. Kahit gaano ako kabait, hindi ako pwede maging nanay. Hindi ako pwede magbuntis. Ikaw, garing ka sa tiyan mama mo. Kaya dapat mahal mo siya. Pero iniwan niya tayo. Pag ang tao hingi ng tawad, dapat wala na galit. Dapat patawad na. Basta, galit ako sa kanya. Ayoko sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Habang wala pa ako mga customer, huhugasan ko na itong mga kaserola at kawaling ginamit ko sa pagluluto. Mabuti na lang at katuwang ko ang smart dishwashing gel sa pagtanggal ng sebo. Aring Reti. Ay, Kaita, sandali! Nasa kusina kasi ako eh. Ano, bibili ka ba ng ulam? Opo, bili ako uram. Saka, tatanong din ako. Alam ko na kung anong itatanong mo. Parang nahuhulaan ko. Tungkol kay Pauline, ano? Jack, nagkwento ng anak mo sa'yo na nagkita sila dito sa karinderya ko. Opo, tungkol nga kay Purin. May sakit daw siya. Oo, may sakit si Pauline. Naku, kung nakita mo siya, maaawa ka. Payat na payat. Hindi ko na mabakas sa kanya yung dating ganda niya. Yung dating sariwang itsura niya. Yung, parang biglang natuyot. Ano raw sakit niya? Breast cancer. Natanggal na raw ang isang breast niya. Pero lumipat sa kabila ang cancer. Oh? Siguro naisip nung lalaking sinamahan niya na wala na siyang silbi. Kaya ayun, iniwan. Kawawa naman po rin. Bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Bakit? Balak mo ba siyang tulungan? Kailangan niya tulong. Sabi ba niya sa inyo kung saan siya nakatira? Bakit mo'y tinatanong kung saan siya nakatira? At seryoso kang ang tulungan ng dati mong asawa na ipinagpalit ka sa ibang lalaki? Arin Reti. Ay, Kawawa naman si Purin. Wala na siyang pamilya. Wala iba tutulong sa kanya. Ako lang.
Rio? Bakit parang malungkot ka? Tahimik na tahimik ka rito sa sulok ng kantin. Galit po ako sa papa ko, Teacher Janine. Ha? Bakit ka naman naiinis sa papa mo? Kasi po, ang tigas po ng ulo niya eh. Hindi na siya marunong makinig. Anong ibig mong sabihin, Rio? Di ba po, kinuwento ko sa inyo noon na iniwan kami ng mama ko nung kinder pa lang ako? Oo. Iniwan ng mama kong papa ko kasi naghihirap po kami noon. Ngayon po, na medyo may magandang trabaho na ulit si papa, nagbalik po si mama. May sakit daw po siya. Galit po ako kay mama. Pero si papa, hindi siya galit. Pupuntahan daw po niya si mama. Ipapagamot daw po niya. Hindi ka ba natutuwa na meron kang ama na super bait? Nakaka-proud kaya yun. Para po sa akin, hindi nakaka-proud yun, Ma'am Janine. Kasi, hindi niya dapat tulungan ng mama ko. Kasi po, bakit ganun? Sobrang kabaitan ng papa ko. Pero ako, galit ako sa kanya. Hindi ko siya kikibuin pag itinuloy niya ang tulungan ng mama ko. Mabuti na lang, kahit paano, kumikita ako sa pagmamanicure, pagpapedicure. May nakukunan akong pambayad dito sa inuupahan kong maliit na kwarto. Palibhasa, nagkaroon ako ng malubhang sakit. Bigla na lang akong iniwan ni Julius. Hayop na lalaking yun. Katawan ko lang ang ginusto niya. Hindi niya ako talagang minahal. Sino kaya ito? Baka customer. Magpapalinis ng kuko. Teka lang. Sandali. Porin. Kaito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oy, Kaito! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit basta ka na lang nakaupo dyan, wala kang kakibo-kibo? May problema ka ba, ha? Sabihin mo sa akin habang walang customer nang makapag-usap tayo. Oh, namumula pa mga mata mo, parang iiyak ka. Narurungkot ako, Aren Rete. Ngayon ka pa ba malulungkot? Nakakabawi ka na. Gumaganda na uli ang buhay ninyo mag-ama. Narurungkot ako kasi ang anak ko parang garit sa akin. Ano? Si Rio galit sa'yo? Opo. Garit sa akin, anak ko. Kasi tinurungan ko si Porin. Ayaw Rio na tulungan ko mama niya. Pero ako tulong pa rin. Mula nun garit sa akin ang anak ko. Hindi na siya marambing sa akin. Ay, oo nga pala. Kamusta na si Pauline mula nang mapaoperahan mo? Hindi mabuti. Ano ibig mo sabihin? Kahit kimo na, hindi pa rin garing si Pauline. Ina na katawan niya. Gahapon, dara ko uri sa ospital. Sabi doktor,
hindi na siya magtatagal. Kasi stage 4 cancer daw. Hindi na rin kaya chemo. Pero kung tutuusin, maswerte pa rin ang Pauline na yon. Kasi napatawad mo siya sa kabila ng ginawa niya sa inyong mag-ama. Aram ko, Pauline hindi nagaganin. Hindi na magtatagal. Pero gusto ko mapatawad siya. Amin, anak. Ayoko mawara siya na hindi siya napatawad ni Rio. Alam mo, Kaito, isa ka sa 1,000,000. Napakabait mo talagang tao. Kaito, bago ako tuluyang mawala, hayaan mo, pasalamatan kita. Huwag ikaw salita ganyan. Gagaling ka ba? Di na ako gagaling. Pauline, Pero, salamat. Salamat kasi napatawad mo ako. Ang ikinalulungkot ko ngayon, mamamatay ako. Hindi ako napatawad ng ating anak. nag-usap kami kagabi ni Rio. Sabi ko, kailangan mag-usap kayo kasi maraba sakit mo. Ako nakiusap sa kanya. Hindi siya sumagot. Pero siya umiyak. Sabi ko sa kanya, halimbawa, gusto kanya makita. Magpasama lang siya kay Aring Reddy. Darating kaya siya? Mabait si Rio. Nagtatampo lang siya. Hindi ko siya masisisi. Dahil malaki ang naging kasalanan ko sa inyong mag-ama. Pauline. Mama! Mama! Anak ko. Mama, sorry po. Sorry po. Matagal po ako nagtampo sa inyo. Pero ngayon po, hindi na ako galit sa inyo. Pinakinggan ko po lahat ng sinabi ni Papa. Mahal ko po kayo. Salamat, anak. Salamat. Ngayon, mapayapa na ang loob ko. Pwede na akong magpaalam sa inyong dalawa. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Mama. Pauline. Gagaling pa po kayo. Magsasama-sama po ulit tayo. Oo. Lumabang ka, Pauline. Lumabang ka. Mabubuhay ka. Hindi ko na kaya. Paalam na sa iyo, anak. Ricky. Mahal kita. Patawad sa mga pagkukulang ko. At sa'yo, kahit salamat. Salamat sa napakalaki mong puso. Paalam na. Pauline. Paalam. Mama! Pauline. Pauline. Pauline.
Rio, anak, ilagay mo dito sa harap ng rapida ng mama mo ang mga bulaklak na dala natin. Opo, Papa. May dala ba kayong posporo? Sisindihan ko po itong kandila. Meron ako dala. Ito. Mahigit 1 taon na pong patay si Mama. Kung mag-aasawa po ulit kayo, hindi po ako magagalit. Anak, hindi ko pa isip yan. Gusto ko, raki ka muna. Daraga ka na. Aral ka. Ikaw, graduate college. Alam niyo po, Papa, ngayon po, nagsisisi na ako. Kasi hindi ko agad pinatawad nun si Mama. Dapat nakasama pa natin siya sa bahay bago siya nawala. Malungkot naging buhay natin, pamilya. Pero at least, natuto tayo. Na pag ikaw nagmahal ng tao, dapat lagi handa magpatawad. Dapat hindi tanim ng galit. Mabigat dalhin sa dibdib ang galit. Alam ko na po ngayon. Barang araw, ikaw magkakaroon din relasyon. Walang tao hindi nagkakamali. Pag nagkamali sa'yo ang taong mahal mo, dapat ikaw handa magpatawad. Pag sa puso ng tao meron pagpapatawad, sa pamilya, meron naghihintay magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Madridejos, Susan Robles, Lizelle Once, at si Lionel Benamin sa papel na Kaito. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahaddan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.